I do not think that there is a problem. Sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Sa kanyang huling press briefing, malinaw ang naging mensahe ni Ferdinand Marcos Jr. o PBBM. I don't think there's a problem with our supply. Dagdag pa niya, very confident siya na hindi tayo mauubusan ng langis sa mga susunod na buwan. Pero teka, bakit nga ba ganito ka-confident ang Pangulo? Unang-una, binanggit niya ang pagkakaroon natin ng tinatawag na National Strategic Petroleum Reserve. Sa madaling salita, may nakaimbang tayong sapat na supply ng langis na pwedeng gamitin sakaling magkaroon ng problema sa global market. Halimbawa kung may giyera, tensyon sa ibang bansa o biglang pagtaas ng demand. Parang may emergency zapas tayo kumbaga, para hindi tayo basta-basta maubusan. Pero dito nagiging interesante. Dahil kahit may supply, hindi ibig sabihin nito na mura na agad ang presyo. Kasi sa realidad, ang presyo ng langis ay nakaangkla pa rin sa galaw ng world market. Kaya kahit may stock tayo, kung mahal ang bili sa labas, ramdam pa rin natin yan sa pump prices. Kaya naman, hindi lang supply ang pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno, kundi pati mga konkretong hakbang para ma-manage ang sitwasyon. Isa sa mga pinaka-highlight dito ang 23 power projects na inaasahang magdadagdag ng higit 900 megawatts sa ating power grid sa loob lang ng 60 days. Malaking bagay ito, lalo na ngayong papasok ang tag-init kung kailan tumataas ang konsumo ng kuryente. Ibig sabihin, mas handa tayo laban sa posibleng brownouts o kakulangan sa supply ng kuryente. Pangalawa, ang tinatawag na diversified sourcing. Sa halip na umasa lang sa iisang bansa, kumukuha tayo ng langis mula sa iba't ibang lugar gaya ng Japan, China, South Korea, India at Russia. Bakit ito mahalaga? Dahil kung magkaroon man ng problema sa isang supplier, may iba pa tayong mapagkukunan. Para itong don't put all your eggs in one basket strategy. Ngayon, dito papasok ang isa sa pinaka-pinag-uusapang proposal, ang 4-day workweek para sa government. Layunin nitong bawasan ang konsumo ng kuryente at gasolina. Isipin mo, isang araw na walang pasok. Ibig sabihin, mas kaunting biyahe, mas kaunting paggamit ng aircon at ilaw sa opisina, at overall, mas mababang energy consumption. Pero syempre, hati ang opinyon ng mga tao dito. May mga pabor dahil makakatipid nga naman, pero may iba rin na nag-aalala, lalo na sa productivity at serbisyo sa publiko. Bukod pa dito, pinag-aaralan din ng gobyerno ang posibilidad ng pag-suspend ng excise tax sa lamis kapag sakaling lumampas sa itilakdang threshold ang presyo. Kapag nangyari ito, maaaring bumaba kahit papaano ang presyo ng gasolina at diesel. At hindi rin mawawala ang fuel subsidies para sa mga tsuper at magsasaka, dalawang sektor na pinakaapektado sa taas ng presyo ng langis. Malaking tulong ito para kahit papaano ay maibsan ang kanilang gastusin at mapanatili ang kabuhayan. So, ano nga ba ang takeaway natin dito? Sa ngayon, mukhang kontrolado ang supply ng langis sa bansa at may mga hakbang na ginagawa ang gobyerno para masigurong hindi tayo mabibigla sa anumang krisis. Pero kahit ganon, hindi pa rin nawawala ang hamon sa presyo at dito papasok ang papel natin bilang mamamayan. Kailangan pa rin nating maging matalino sa paggamit ng enerhiya, magtipid sa kuryente, planuhin ang biyahe, at maging conscious sa konsumo. Sa huli, hindi ito usapin ng gobyerno, kundi ng lahat. Now the next part of the challenge that we were facing
was the supply and the pricing of petroleum products. Kaya ang una naming tiniyak ang unang tanong ko sa Department of Energy, ano ba ang stock natin ng diesel, ng gasolina, ng kerosene, ng jet fuel? At ito ay binigay sa atin. Marami sa inyo ay nakita naman ninyo yung unang report kung ilan ang supply natin. At ang instruction ko sa kanila, huwag niyong titigilan. Maghanap kayo pa ng supply dahil hindi natin alam kung gaano katagal pa ito. At pag sasabihin natin, we are talking about 45 days on average, more or less. Pero hindi natin alam how long this will last, how long the supply is going to be diminished or from the Middle East through the Straits of Hormuz. So our authorities are all continuing to find new sources for the supply. First of all, what we tried to do was to ensure that the contracts that we already had would be honored. Halimbawa, may kontrata tayo na mag-import tayo ng ilang bariles ng langis, ng diesel, ng kung ano. Kung ito ba ay tiyakin natin na patuloy na makakarating talaga ito sa Pilipinas. Nung unang ilang araw, lahat ng hindi kami masagot ng mga supplier natin ng oil and petroleum products dahil hindi rin nila alam kung ano yung nangyayari. At yun na nga, pati yung presyo hindi nila maibigay. Ngunit dahan-dahan sa patuloy na ating pagtatawag, sa patuloy sa ating pag-ugnay sa kanila at gumawa tayo ng mga bagong sistema para makarating ang langis dito, ay tuloy-tuloy naman nasupplyan tayo, and we are not stopping, although the average now is running at 45 days supply. Siyempre iba-iba, but the average is 45 days. Hindi natin tinitigilan, and again I credit the success of this ensuring the supply to the good relations that we have with our partner countries around the world. And we have not only gone to our oil suppliers, the traditional oil suppliers, we have tried to explore other sources that are not affected by the war that is ongoing in the Middle East. And it would be premature to say that we have perfected contracts with them, but I think it's sufficient to say that the things are beginning to open up. And although we cannot be assured right now of the supply, we can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be fairly confident. We can be confident that after the 45 days we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one delivery, not just two deliveries, but a flow of petroleum and petroleum-related products. Right now, because of the situation, lahat hinihingi natin. Humihingi tayo ng crude oil. We are asking for, we find if we can find it dahil meron naman tayong refinery. Andyan naman ang Petron that can refine it. Gasolina, diesel, syempre ang pinaka-importante para dito sa Pilipinas. At ang jet fuel, kerosene at saka jet fuel para patuloy ang lipad ng mga eroplano. So we are continuing to do this. We will not stop. We will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines. And right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies, and I do not think that there is a problem. Sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon nyo. Sa tingin nyo ba effective ang 4-day workweek para makatipid sa kuryente at gasolina?
o mas marami itong magiging problema kaysa solusyon? I-comment nyo na yan sa baba.